Sabi po ni Sir Chester, pa-advise po kung ano ang dapat gawin sa mga may asawa na mas sinusunod pa yung kapatid niya kaysa sa sarili niyang husband. Kahit may sariling pamilya na, sila parehas pa. Alam mo, napakabihira niyan eh. Pero ang pinaka-common, ito ang pinaka-common, magulang sinusunod. Ang common, yung magulang sinusunod. Kapatid, bihira yan eh. Kasi madalas sa pagkakataon, magkakapatid, nag-aaway-aaway sa lupa yan eh. Hindi buo ang pamilyang Pilipino kung walang magkakapatid na nag-aaway-aaway sa lupa. Ngayon, tungkol dun sa mga eto, bago kayo mag-asawa, ito sasabihin ko, bago kayo mag-asawa, tignan mo muna, baka mamas boy pa yan. Baka sumusunod pa sa kapatid yan, baka sumusunod pa sa kapitbahay yan, baka mas importante pa yung chismis ng kapitbahay kaysa sa opinion mo bilang asawa niya. Huwag kang pipili ng ganong klase ng lalaki. Huwag kang pipili ng ganong klase ng babae. Kasi masakit sa ulo yan, hindi magkaintindihan kung kanino ba kumukuha ng instruction. Even better, kung sa sarili niya kumukuha ng instruction, kahit pa paano, mahihilot mo pa yun kung sa sarili niya siya kumukuha ng instruction. Pero kung ang instruction niya nanggagaling kung kanino nakapaligid sa kanya at hindi sa'yo, ay may problema kayo. May problema kayo. Ang tanong ko sa'yo in the first place, ba't kasi pinili mo yan? Ba't kasi pinili mo yan? Ngayon, wala na tayo magagawa. Napili na yan. Ano na ngayon ang gagawin? Ang gagawin, pag-usapan ninyo. Ilalabas mo yan. Hindi yan mga bagay na kayang pag-usapan sa loob ng comfort zone. Kailangan nasa labas ng comfort zone ang usapan dyan. Ano ibig sabihin labas ng comfort zone? Mag-anong muna kayo, mag-hotel muna kayo. Mag-asawa naman kayo eh, diba? O mag-restaurant muna kayo. Dun sa lugar na alam mong hindi pwede kayong magbungangaan para mapag-usapan nyo ng maayos yung mga bagay na differences ninyo. Tapos pag nag-uusap kayo, wala mo nang magtataas ng boses, wala rin magtataas ng emosyon. Kasi the sooner na magtaas ng boses o magtaas ng emosyon ang kahit na sino sa inyong dalawa, ang kasunod na niyan, bungangaan, tapos masisira yung gabi ninyo. Yun ang best suggestion ko ron. Pag-uusapan nyo yan sa labas ng comfort zone ninyo, kung hindi man sa hotel, sa restaurant. Ngayon, ito ang problema. Pag wala kang pang hotel, pag wala kang pang restaurant, trouble ngayon yan. Pwede, kahit saan. Kahit sa kalsada, maglakad lang kayo. Kami nung aking kasintahan, paminsan-minsan naglalakad lang kami sa kalsada, kwentuhan lang tungkol sa buhay. Minsan nga, nauupo pa kami sa sa may gas station. Kasi sa gas station kasi may mga doon, may mga upuan. Minsan may parang 7-Eleven nga sa gas station, sa Shell. Meron yun eh. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Yung parang convenience store ng Shell. Meron din yun, hanggang alas 10 lang ng gabi. Minsan doon kami nagkikwentuhan tungkol sa bagay ng buhay. Marami kami mga bagay na hindi napapagkasunduan. Pero marami rin kami mga bagay na napapagkasunduan. Pero ang bottom line nun, sa mas madalas na pagkakataon, kapag hindi kami nagkakasundo tungkol sa isang bagay na kailangan naming pagkasunduan, inilalabas namin ng lugar yan. Sa iba kaming lugar nag-uusap. Hindi pwede sa bahay kasi hindi kayo magkakasundo. Nasa comfort zone kayo parehas. Komportable kayong binabastos ang isa't isa sa loob ng sarili nyong pamamahay. So kailangan lumipat kayo ngayon ng ibang lugar. Lilipat mo ng ibang lugar, parehas kayong hindi komportableng bastusin yung isa't isa. Ire-respeto nyo ngayon ang isa't isa kapag nasa ibang lugar kayo kasi may ibang tao nakakarinig. Yun ang suggestion ko ron.